Ito na mga kabasketball, target ng agent ni Kai Sotto na double-double stats natutupad na at magbibigay sa kanya ng mas maraming offer sa susunod na NBA Summer League. At Kai Sotto, mas malaki na yung tsansa na makagawa ng history ngayong 2025. Sa kasalukuyan mga kabasketball ay umaayon na nga lahat sa plano ng agent ni Kai Sotto na si Tony Ronsoni ang mga development na nakikita natin ngayon sa ating pambatong si Kai Sotto. Kabilang nga dyan yung pagkakaroon ni Kai Sotto ng mas malaki at mas malakas na katawan, magandang shooting especially sa 3-point, no? At yung pagkakaroon niya ng double-double stats sa Japan B-League at sa ating Gilas Pilipinas. Number 2 din ang ating pambatong si Kai Sotto sa most rebounding center, most in assist na sentro at most efficient na sentro. Diyan nga sa FIBA Asia Cup qualifiers, diyan sa window 2. Yung number 1 mga kabasketball, yung naturalized player ng Japan. Napakahusay naman ni Hawkinson talaga mga kabasketball. Ngayon mga kabasketball, nakikita natin na umaayon lahat sa plano ng Wasserman Agency yung nangyayaring development ngayon kay Kai Sotto sa tulong ni Coach Mel Lantin, no? Pinapalakas yung katawan ni Kai. Sa tulong ng Coach Gaya Alpas, binibigyan ng mas mahabang playing time si Kai, di ba? Tumataas yung stamina niya. At sa tulong ni Coach Tim Cone, yung motivation na binibigay niya kay Kai Sotto sa kayong sistema na sakto sa laruan ng ating pambatong si Kai Sotto. Kaya hindi ako magtataka kung dahil dito sa double-double performance ni Kai, diyan nga sa Gilas, saka diyan sa Japan B-League, mas maraming NBA teams yung mag-imbita sa kanya. Nung nakaraan mga kabasketball, 3 galing siya ng Hiroshima Dragonflies, di ba? Nag-minicamp siya sa Utah Jazz, sa New York Knicks, tapos saan pa ba yun siya? Sa Dallas Mavericks. Yun nga lang, naglaro siya doon sa Orlando Magic. Ang average niya lang noon mga kabasketball, mga 6 rebounds lang eh. Tapos yung average ng puntos niya nung nakaraan, mas mababa kaysa ngayon. Mas malaki talaga ngayon mga kabasketball. Kaya hindi ako magtataka kung mas maraming NBA teams yung mag-i-invite kay Kai Sotto this year or sa susunod na year, this NBA Summer League na paparating. Kaya naniniwala ako mga kabasketball kasama ng maraming mga Pinoy basketball fans na may mas malaking tsansa ang ating pambatong si Kai Sotto na makapasok or magawa yung history sa darating na 2025 diyan nga sa magiging performance niya sa FIBA, sa NBA Summer League. Malay mo tumuloy pa siya hanggang doon sa mga training camp, sa preseason, pero talagang yung tsansa niya ngayon mga kabasketball dahil sa double-double performance ay mas malaki kumpara sa mga nakaraan. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyo lahat.